In today's world, truth is just one click away, yet millions still choose ignorance. Why is that? What is chosen ignorance? A study from the American Psychological Association reveals that 40% of people avoid learning. How their actions affect others. Not because they can't know, but because knowing would demand change. In Catholic teaching, ignorance isn't always innocent. AJLAMs 4 verse 17. If anyone knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. The Church distinguishes between invincible ignorance, when truth is beyond one's reach, and culpable ignorance when truth is rejected. The power of AI and accessibility. In the past, finding reliable information took a lot of time and research. Now, with AI tools like Copilot, you can get clear explanations about topics like history, theology, and logic almost instantly. The moral cost. When we choose ignorance, we don't just reject facts, we reject responsibility. We deny God's invitation to live in truth. Truth is just a search away. That means our ignorance is no longer innocent. The real question isn't, can we know? Because we can. It's, will we choose to know? Ignorance isn't a shield, it's surrender. And truth was meant to set us free. Thank you for watching this episode of Don't You Know? And let's do the logic. If you found this topic meaningful, don't forget to like, comment, and share with someone who needs clarity and faith. Subscribe and hit the notification bell so you won't miss the next deep dive into truth and theology. Together, let's keep asking, thinking, and believing with logic and love. See you in Tika the muna, next Ate Glinda. episode. Idugtong muna natin itong video clips na mayroong paliwanag tungkol sa ignorance is a choosing ignorance. Atid na, pasok! At syempre naman, Idol Bert, no? Kahit ang tao'y walang alam sa history, kung gusto lang niyang malaman, ay hindi yan imposible. Ulitin ko, hindi imposible yan dahil maraming na ngayon ang mga AI na mas matalino pa kaysa akin. Ang pagka-ignorante ngayon ay kusang loob at talagang sinasadya. At kung sinasadya, malamang siya'y sinunggaling at kung siya'y sinungaling. Alam mo na kung sino ang ama ng kasinungalingan. There is a saying that says like this, ignorant is a chosen ignorant. They do not know because they don't want to know. Kahit naghirap pa tayong mag-research para sa kanila, Idol Bert, kung ayaw nilang makinig at magkunwari hindi nila nalaman, ay walang kabuluhan ang ating paghihirap. Pasingit muna, Idol Bert. Ate Edna. Palagay ko importante itong kawikaan na nilantad sa atin ni Ate Edna. Nabasa ko itong artikulong ito. Ito yata ang kaugnay sa sinasabi ni Ate Edna. Ignorant is a chosen ignorant. They do not know because they don't want to know. Mayroon palang pag-aaral tungkol dito, ayon sa resulta ng pag-aaral. Tungkol sa kasabihan na sinabi mo, Ate Edna. Ang sinsadyang kamangmangan o ignoranti ay nangyayari kapag ang tao ay sadyang umiiwas sa kahihinatnan sa kaniyang gagawin. Ganito ang kanilang eksperimento. Hugon grupo, ang unang grupo tatawagin nating Team Arius. Ang pangalawang grupo ay tatawagin nating Team Marcion. May dalawang opsyon ang mga kalahok. Option A, tumanggap ng mas maliit na gantimpala na 500. Option B, tumanggap ng mas malaking reward na 600. Condition, kung option A, ang pipiliin nila, makakatanggap din ng 500 ang isang anonymous na kasamahan. Kung option B ang pipiliin nila, 100 lang ang matatanggap ng isang anonymous na kasamahan. Ang Team Arius ay walang alam at hindi pinaalam ang mga kondisyong ito, kaya naturally or normally, ang pipilin ng Team Arius ay option A or option B.
Nagtatanong ka ata? Bro Ele, hindi lang halata. Naturally, pipiliin yung malaki ang option B. Hindi kasi nila alam ang kahihinatnan o ang condition. Blind sila, kaya kumkilos sila in a natural way. Correct, Ate Edna. Pero itong Team Marcion na unang gumawa ng Picking New Testament ay pinaalam sa kanila ang condition. Ang ibig sabihin, alam nila ang kahihinatnan sa maging desisyon nila. Kung ikaw ang nasa Team Marcion, Ate Edna, ano ang instinct mo? O ang karamihang membro ni Marcion na pipiliing option? Dahil maawain ako, pipiliin ko na lang ang mas mababa, 500 pesos dahil makatulong pa ako sa ibang tao sa pamagitan ng pagtanggap din niya ng 500 pesos. Kaya option B ako. At nakakahiya naman na merong nakakalaam sa favor na condition tapos hindi mo ginawa ang selfish mo naman. Kaya sa pag-aaral na yon, natagpuan ng mga mananaliksik na kapag binigyan ng option, 40% ng tao ang pumili na huwag alamin ang mga magiging bunga ng kanilang mga aksyon dahil maapektuhan ang kanilang desisyon, kaya minabuti pa na manatiling walang kaalaman. Tricky ito, kapatid, na hirapan din akong umintindi nito. Ang conclusion point ko. Tika, hindi ko naintindihan, Bro Eli. Yung phrase na huwag alamin ang mga magiging bunga ng mga aksyon dahil maapektuhan ang iyong desisyon. Kaya minabuti pa na manatiling walang kaalaman. Paliwanag mo nga yan. Kaya nga sabi ni ChatGPT, tricky ito. Kaya ilang bisis ako naghingi ng paliwanag. Ito makikita sa screen, magugunita sa experiment. Kaya pinili sa Team Marcion ang 500 peso kaysa 600 pesos dahil alam niya na mabigyan din 500 ang ibang tao. Ang kanyang desisyon ay naimpluwensahan ng kanyang kaalaman. Kaya ang ibang tao, 40%, mas ginustong hindi malaman, choosing to be ignorant, upang manatili lang na ang kaniyang pagkilos ay natural lang, walang pagbabago. Status quo. Kung may alam ka ay pressured ka na gumawa na ayon sa kaalaman mo at sa nalalaman mo. Ating ilapat sa True to Life story. Ako muna ang magsalita, Ate Edna at Idol Bert, ha? 40% ang gustong manatiling ignorante ayon sa pag-aaral. 60% ang gusto ng kaalaman. Magandang data ito, may chance ang ating paghihirap, mga kapatid. Sa paglalapat sa True to Life story, 40% ayaw paniniwalaan na ang Katoliko ay ang simbahan na tinayo ni Kristo. Lahat ng standard na libro ng kasaysayan at mga encyclopedia ay sumang-ayon na ito ay katotohanan. At kung hindi si Kristo, sino? Sabi ni Bro Eli Soriano, hindi ko alam, hindi pa ako buhay noon. Dito lang tayo mag-focus, kapatid, sa aking katukayo. Pero marami sana akong ibigay na example, pero dahil ako rin ay apektado sa resulta ng pag-aaral na ito. Na kung marami akong kinonkontra na heretiko, mababawasan ang ating manonood o mag-likes o mag-subscribe. Alam ko yon, kaya ang aking kaalaman ay naging impluwensa sa aking mga kilos. Mabuti sana hindi ko alam, natural lang sana ang aking pagkilos. Ang ibig sabihin, sinadya ni Bro Eli Soriano, codename BS, na hindi alamin ang history o kaya'y nagkunwari na di niya alam dahil siya'y ma-pressure sa kaniyang susunod na hakbang. Oo, ganun yan. Alam mo pala na si Kristo ang nagtayo ng Katoliko o bakit gumawa ka ng sariling mong grupo na kumontra sa grupong tinayo ni Kristo. Marami ng mga katanungan na bumabagabag sa kaniyang pagkakomfortable. Kaya sa resultang ng pag-aaral na ito, matatanggap natin na tama ang iyong kasabihan. Kaya pala may mga obvious o klaro na, pero ini-ignore pa rin. Halimbawa na lang, ang mga Kastila ng pumarito sa Pilipinas ay obvious na mga membro ng Katolikong simbahan. At sabi pa niya, ang true church, the original church, na siya'y umanib. At sa video ay hindi binanggit ni Eli Soriano na Katoliko yon, he plays ignorant or he assumed ignorant. Kaya sa pag-aaral na ito, kapatid, natuto din tayong umunawa. Kasi normal human behavior yan, kung sa bagay 40% lang. Kasi ang iba, through the divine intervention, ay nakaiwas sa normal behavior na yan. Ang halimbawa natin dito ay si dating Pastor Noe Dora at yung mga karamihan sa mga Catholic faith defender. Sa aking mga mata, ang simbahan
May natutunan ako sa iyo, Bro Eli. Kayo dyan na mga nanonood, nag-gets ba ninyo? Kaya hindi tayo magtaka na si Tertullian, Emperor Constantine, Emperor Justino, St. Ignatius, ang tinumbok na founder. At mayroong iba na si Magellan daw. Oh my God, I hate lies.